Hello at welcome guys! Nandito na naman nga tayo para pag-usapan itong full chapter 248 ng Jujutsu Kaisen. At medyo late na nga tayo guys, kaya wag na nga natin patagalin pa to at magsimula na tayo. Nagsimula ngayong chapter sa laban nitong bida natin kay Sukuna. At hindi nga nagtagumpay itong si Yuji na patamaan itong King of Curses ng katana nitong si Higuruma. Nakaagad namang binigyan ni Sukuna itong si Yuji ng mabilis na counter-attack na dahilan para tumalsik itong si Yuji. Samantalang habang patuloy pa nga ang pagtalsik nitong si Yuji ay dito naman nga nag-iisip itong si Sukuna. Na after nga daw mamatay nitong si Higuruma ay nawala na nga din daw yung Kamotoke. At ang isa pa nga din sa kinakagulat itong si Sukuna ay fully healed na nga din itong tiyan ni Yuji. Sabay napansin naman din sa kabilang banda nitong si Sukuna na nire-retrieve na nga nila Oy-Oy itong katawan ni Higuruma. Na narealize nga din itong si Sukuna na meron niyang instant teleportation technique itong si Oy-Oy. Na dahilan kung bakit nawala nga din bigla yung katawan ni Satoru. At mukhang pinapadala nga daw nila itong mga katawan na to sa isang babae na gumagamit ng RCT. Pero kahit nga daw mas angat ang RCT neto kaysa sa kanila ni Satoru, ay imposible nga daw na makapagbigay ito ng sapat na paggamot sa ibang tao. Kaya ang ibig sabihin nga lang daw neto ay itong si Yuji nga mismo yung naggamot sa sarili niya. At natutunan nga ng bida natin na gumamit ng RCT sa loob lang ng isang buwan. At dahil sa nag-improve nga ng husto itong si Yuji ay dito na nga din natutuwa itong si Sukuna at sinabing lalaroin niya nga muna itong bida natin. Sabay bigla naman niyang nakaramdam ng pagkairita itong si Sukuna dito. Samantalang itong si Yuji naman nga ay nakatingin pa nga din dito kay Sukuna na natutulala. Sabay na balik nga ulit tayo kay Sukuna na tinatanong nga yung sarili niya kung na-disappoint nga daw ba siya sa pagkamatay nitong si Higuruma. At nag-iisip na minsan nga daw ay hindi nga sumagi sa isip niya na merong makaka-fulfill ng gusto niya. Dahil sa kung gusto niya nga daw kumain ay kakain siya. Kung may nakikita naman nga daw siyang masakit sa mata ay papatayin niya kaagad ito. At kung meron nga gusto makipaglaban sa kanya ay papalagan niya. Dahil sa ganun nga daw siya at hindi na nabago. Dahil sa ito nga din daw yung pinakamabisang paraan para pumatay ng oras at ayun nga daw yung silbi sa kanya ng mga tao. At nabuhay nga daw siya sa paraan na siya yung pumipili. At lahat nga daw ng mga bumabangga sa kanya ngayon ay mga martir na handang mamatay para sa goal nila. Goal na mapatay itong King of Curses. At meron nga daw isang tao na ganito sa kanya 1,000 years ago. At dito na nga kine-question itong si Sukuna itong sarili niya. Na mukhang sa tagal nga daw ng panahon ay siya nga daw yung nagbabago. At dahil nga daw ito mismo kay Yuji Itadori. Bali yung mga motivation at ideals nga daw ng mga tao dati ay talagang hindi nga naiintindihan itong si Sukuna. In fact, kaya nga akala nga nitong si Sukuna ay mga walang kwentang ambisyon lang ito ng mga tao. Pero iba nga daw ang kaso sa ngayon. Dahil sa itong si Itadori nga daw yung klase ng tao na kahit durug-durugin niya ni Sukuna yung kaluluwa neto, ay babalik at babalik nga ito para labanan siya ulit. Para ipaglaban itong ideals niya. Idea na kung saan ay kahit yung pinakamahihina nga na hindi naman ka-level nitong si Sukuna ay patuloy pa nga ding lalaban sa kanya. Dahil sa lakas nga din ng will neto at ito nga daw yung pinaka hindi niya nagugustuhan. Sinabi pa nga ni Sukuna dito na sobrang nasa peak na nga daw siya na kung saan ay hindi na nga nagmamatter pa sa kanya kung kailangan niya pa ba ng rason. Hanggang sa dito na nga napangiti itong si Sukuna habang sinasabi na hindi nga daw pagbabago ang tawag niya dito. Dahil sa ngayon nga daw ang gusto niya nga lang gawin ay patayin itong bida natin kasama mismo ng will neto. Bali lumiwanag nga din itong pwesto ni Sukuna na ikinagulat naman itong sila Kusakabe. At dito na nga din in-announce na meron niyang isang player na nag-add ng rule dito sa calling game. At ito nga yung rule na kung saan ay binibigyan niya ng authority yung isang tao na emerge yung between Tengen and humanity. At na-i-transfer nga ito sa katawan mismo ni Megumi Fushiguro. Nagulat naman nga itong si Kusakabe pero gets niya din naman kaagad na insurance ito nitong si Kenjaku since alam nga neto na yung katawan nga nitong si Megumi Fushiguro ay hawak nitong si Sukuna. At ang ibig sabihin nga lang daw neto ay nag-success nga itong si Yuta sa ginawa niyang pag-ambush dito kay Kenjaku. Dahilan para ma-activate itong panibagong rule sa calling game. Sabay makikita naman nga natin na hindi nga masaya itong si Kusakabe sa nangyayari. Habang itong si Sukuna naman nga ay sinasabing magsisimula nga daw siya sa pagpatay sa mga kalaban niya dito. At isusunod niya nga daw yung mga natitirang player sa calling game. Na pagkatapos nga neto ay kukumplituhin niya nga yung merger at maglalaro sila kasama ng bagong Tengen. At sa di nga inaasahan ay bigla na nga lang sumulpot kaagad itong si Yuta na humingi naman kaagad ng pasensya dito kay Yuji.
Dahil na din syempre sa pagka-late neto. Kaagad naman ngang nagpakawala ng atake itong dalawa habang sinasabi nitong si Sukuna na dapat nga daw ay bigyan ni Yuta itong si Sukuna ng maayos na laban. Dahil sa kung hindi niya nga daw ito magagawa at hindi niya mapapatay itong King of Curses, ay lahat nga daw ng gustong iligtas itong si Yuta ay mamamatay. Hanggang sa bigla na nga lang lumabas itong galit na si Rika habang sinasabi dito kay Sukuna na sino ba sa tingin mo yung kinakausap mo. At nakangiti nga lang na sinagot itong si Sukuna itong si Rika at sinabing hello queen. At dito na nga din nagtapos yung chapter 248. Bali sobrang worth it nga ng kakaantay natin sa chapter na to. Dahil sa binigyan na naman nga tayo ng napakagandang chapter. At magantay na nga lang tayo sa susunod pa na mga mangyayari. So hanggang dito na nga lang tayo guys. Paalam!